ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Pa rin ang ating mga Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful.
Pilipinas, 5 minuto na ho makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Luzon, Visayas, Mindanao, pero siyempre kasama naman lagi yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Ikalawang Sabado na ho ng buwan ng Hulyo. Ingat-ingat ho mga kababayan at maulan. Napakalawak ng saklaw ng tinamaan ng bagyo. Kami inyo makakasama ngayong umaga ng Sabado. Ko pa rin ho si Raymond Dadbaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang hirap magbumati ng magandang umaga kung ganito yung mga sitwasyon natin. Medyo mabuti na rin lang at hindi lumapit ng husto dito Hindi sa siya naglandfall. Landfall yung bagyong si Inday. Talagang kung naglandfall wala nga siyang landfall ganito na di lalo na What more siguro kung talagang naglandfall siya o bumaba sa kalupaan. lalo na ho yung mga may disgrasya ng landslide doon sa Mindanao sa Sarangani at saka Lanao del Sur. Na ngayon ay ipagpapatuloy pa daw yung paghahanap doon sa mga natabunan at nawawala doon sa Lanao del Sur. Dito sa northern side naman, number 2, kanina, mamaya magkakaroon tayo ng update mula sa Pag-asa. Na napiling signal number 2 sa Batanes. Batanes area na inaangkin ng mga Chinese. Kahit talagang mga Chinese, talagang ayaw yung lubayan ng Pilipinas. Naghanap sila ng paraan para yung itinapat nila na anniversary ng ating arbitral yung panalo natin sa UN Arbitral Court during the time of former President Noynoy Aquino. 2016 ho yun. Ngayon ay ito naman. Gumawa na naman sila ng mga eksena para mailihis yung kwentong mantakin mo. Scholar daw. Anong klase? Ang problema kasi, parang Raymond, whether we like it or not, ang malaking katanungan na ipatupad ba yung naging kautusan ng United Nations. Kasi kung naipatupad, siguro kahit papano medyo hindi sila ganun kagigil Hindi, pero ang maganda lang dito, parang Romel, is kahit na anong gawin ng China, ay wala silang standing sa international community na gumawa ng kahit ano. Yung credibility nila ay napakanipis. Bakit? Hindi lang naman Pilipinas ang inaaway nila pagdating sa teritoryo. Vietnam, Indonesia, lalong-lalo na yung Taiwan dahil inaangkin nga nila yung Taiwan, pati Japan, kaya may away sila sa Japan dahil din sa territorial dispute. Sa madalit salita, gusto nilang angkinin lahat. Kaya kung minsan, kaya yung kanilang kahit na anong sinasabi nila sa international community, paglabas nila, alam naman ng mga kausap nila ng mga European, mga American. Kahit na wala, napakababa ng yung tiwala sa inyo dahil sa mga nangyayari ito. Alam nila yan. On the contrary, parang Raymond, nakakalungkot, meron tayong mga ibang kababayan na sa halip na ang simpatya ay nasa Pilipinas, mukhang doon sa kabila pumapanig. Biruin nyo, naapim nyo yun. Siguro yan. Yan ngayon binabanggit natin, paring Romel, na yung mga akusasyon ng mga senador na
tahimik pagdating sa issue ng China. At kapag may bumanat sa kanila, iisa lagi ang bukang bibig. Mga bayaran. Siguro ituon nila yung atensyon nila sa ipaling naman nila yung mukha nila sa ibang direksyon. Baka doon nila makita yung sinasabi nilang mga ganon. Isa ang script eh. Nakaka pero hindi, di ba? Anyway, we always support yung stand ng Department of National Defense. Mabuti na din lang at ang nandyan sa kalihim na nakatalaga sa DND ay si Secretary Gibo Teodoro. Dahil kung hindi si Secretary Gibo Teodoro, ewan ko na lang, baka bumigay sa pambubuling yan ng China. Pero knowing Secretary Gibo, he will stand on his own. Di ba ang pinaka-latest na ginawang parang panira. Parang Raymond, yung ginawang pag-ban sa kanya. Sa ban sa Chinese China, territory, including Hong Kong and Macau. Siguro sabi naman ni Secretary Gibo, ano naman? Pareho sila ng Kaya nga sabi ni Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor, sabi niya kay Secretary Gibo, Sir, welcome to the club. Parehos na silang bansa. Dahil nga dyan sa mga ano naman ngayon, di ba? You make sure na yung sasakyan mong eroplano huwag dadaan sa teritoryo Sa ng airspace ng China. Anyway, so we always stand naman. Kaya may mga activities kasi na inilatag for the anniversary ng arbitral ruling. Yun nga, naririnig natin yung si ASIC ba o Yusek Andres Centino kahapon, yung dating AFP Chief of Staff. May mga activities hanggang bukas, linggo. Magpapatunog daw sila ng busina ng mga barko. Hindi lang barko, sabi niya, pati simbahan, patutunogin yung mga kampana at kung gusto niyo sumali, yung mga sasakyan ay patunogin din bilang bahagi na kahit na anong ginagawa ng China. May irita na naman yung China. Wala tayong magagawa. Dapat lang mairita sila. Dahil sa kanilang ginagawa. Ngayon, pag nairita yung China, parang Raymond, dito sa atin, may nasasaktan. Yun na nga. Talaga kayo. Marami. Halata Hindi ba? Kasi pagdating sa issue ng China, sa Senado lang, sabi ko nga sa'yo, ilan ba ang senador ngayon? Yung active, 21. Dahil 3 ang hindi aktibo. Dalawa yung nakakulong. Dalawa yung nakakulong. Isa yung nagtatago. On the loose. Sige. D21. Among D21, bilangin mo dyan kung may issue ang China, parang yung terminong Chinador. Tsaka yung nagtitengang kawali. Yung para bang wala naririnig. Kung may mainit na issue ang na pinag-uusapan, parang nakatingin sa malayo. Parang wala lang. Di ba? Pero pag nagkaroon na ng personal na may mga inataking kanilang kakampi, alam mo, kahit na sa tingin natin ay hindi niya naiintindihan yung issue, tatayo. Talagang tatayo. Sasabihin niya, ano bang credibility mo? Ano bang, mga ganon. Style na ganyan, ha? Pero pag issue ng China, talagang bumabalik ako, Aring Romel, nung panahon kasi, na nakita ko yung pumunta sa Senado yung Marines na si Facundo, yung naputulan ng daliri. Nung sinalakay ng mga Chinese yung... Hinara sila. Oo. Wala lang. Yung makikita mo yung reaksyon ng mga senador na patay mali siya. No, parang okay lang sila. Yung iba nga hindi nga nagpunta nung dumating sila diyan. Pero makita mo naman in fairness kay ang nakita ko diyan talagang very active. Isa diyan Senator Jinggoy. Matindi ang stand niya diyan, tsaka diyan sila Senador Risa. Magkakasama yan sila Senador JB Ejercito. Matinding tumayo yung mga yan against dyan sa pambubuli sila Senador Mig Subiri. No? Matinding tumayo yung mga yan during that time. Yung iba naman, yung iba naman ang pinaninindigan. Hindi, pero lately, alam mo, parang Raymond, ang naobserbahan ko, parang hindi na sila nahihiya .
na sabihin na sila ay pabor eh. Pabor sa China. Eh, siguro. Batay sa kanilang body language. Ganun eh. Tsaka mga Kulang na lang aminin eh. Oo, Di ba? oo. Ay, sus Mario. Eh, di ba yung matatandaan mo, paring Romel, nagkaroon pa ng issue dyan na parang ang laking-laking kasalanan ni Commodore J. Tariela na, hindi na Commodore nga, Admiral na ngayon, Admiral Tariela, na ipagtanggol ang Pilipinas sa pambubuli ng China. Ay, Siya pa yung ano. Yung isang senador nga eh. Diba? Parang short of saying, bakit? Ano ang ebidensya mo na yung inaangkin ng Pilipinas ay talagang pag-aari ng bansa? Ganun eh. Ang tanong eh, di ba? Anong ebidensya mo? Di, umabot pa nga sa puntong ano Diba? Di ba? Sus Mario. Meron pa yung hearing ng Commission on Appointment. May isang senador, sabi niya, hindi na. Ipamigay na natin yung Kalayaan Island Group para mailatag natin yung totoong boundary natin. Yung mga sundalo, siyempre ikaw, paring Romel, official ka ng AFP, you are up for confirmation. Anong sasabihin mo? Yes, sir? Yes, sir? Yes, sir ka na lang. Yes, sir? Pero deep inside, yung yes, sir nila ipabulong. Hindi yung iba yung ano, yes, sir! Di ba? Iba kasi yung ganun eh. Yung, yes, sir? Yes, sir? Yes, sir? Kasi sa loob-loob niya, luhok ko to, teritoryo ng Pilipinas, ipamimigay mo. Ay, nako. Mga kababayan, 17 minuto na ho, makalipas ang alas 5. Sa susunod na linggo naman, paring Romel, sa issue naman ng impeachment, ay 3 testigo yung nakalatag na ipinasubpina ng impeachment court base sa kahilingan ng prosecution. Sa Lunes, ang isasalang ay si Attorney Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation. Then, ito ang inaantay namin dahil sa Martes, si Attorney Zulaika Lopez. Siya yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. Oo, siya yung dahilan na kung bakit napasugod dati si VP Sara sa Kongreso. Ayan. Yung gabing yun na PI nyo lahat. Yan. At nandun din siya sa controversial na video kung saan binanggit ni VP Sara Duterte ang di umano, sabihin natin di umano, ang di umano pagtatangka, pananakot sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, kanyang may bahay, at si dating Speaker Martin Romualdez. So Tuesday yon. Then Wednesday, si Captain Belinda Bello. Tinatanong ko, wala, hindi pa ako binalikan kung ano yung papel nitong si Captain Belinda Tingnan mo na, nabanggit din ang pangalan ni NBI Director Melvin Matibag. Hindi pa. Hindi pa siya. Kasi pero kasama siya sa testigo. Darating din daw yung panahon na baka maimbitahan din si NBI Director Matibag. Melvin Matibag. Para sa karagdagan pang mga pagtatanong ng mga presentation ng prosecution. Ang nagpipresenta pa lang ko dito ay yung mga panig ng prosecution. Hindi pa malinaw kung sino yung counsel for the prosecution or ito yung mga pribadong abogado na magpipresenta, kung si Attorney Amando Virgiligutan pa rin ang magpipresenta kay Director Lotok at ganon din kay Attorney Zulaika Lopez. Nung kailan ba nagpunta si Huwebes, pumunta si Attorney Zulaika Lopez sa Senate. Pero yun ay for coordination lang daw kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Di ba't hiningan nyo ng kahit na counting statement? Binanggit niya, parang Raymond? Prepare for Typhoon Inday. Paghandaan ang bagyong Inday. Hindi na elaborate kung ano ibig niya sabihin. Totoo naman na may bagyong Inday ngayon. Yes. And on the other hand, ang tawag ng mga malalapit kay VP Sara ay Inday Sara. Kayo na ang magbigay ng kahulugan sa sinabi niya na yan. So, yun ho. Tapos, sa araw ko ng Miyerkules,
ay magkakaroon ng oral argument tungkol doon sa mga, yung sa pagsubpina sa mga bank records. Magsusumiti At sa BIR, di ba? 10 minutes ang prosecution, 10 minutes ang defense, then after which tag 3 minutes na rebuttal, and the court will decide. Ito yung hinihingi nila. Para maliwanagan yung ating mga kababayan, parang Raymond, ano ba ang magiging papel ng bank records at BIR records sa impeachment at complaint kay BP Sara yung Duterte? bank record daw, since ang hiningingan nila since 2006 up to 2025 para makikita yung yun yung binabanggit na supposedly nagkaroon ng mga perang pumasok na hindi nakalagay sa SALN. Ayan. Yun lang. Sa madalit salita, yun yung reklamo tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman. Yaman. Kabilang doon sa Unexplained wealth. Ayan. Kasi nagtataka yung mga nakakita sa record na ang laki-laki ng pumasok. Siyempre, itong BIR at saka, magkarugtong kasi yun, paring Romel. BIR at saka bank records. Kasi siyempre, Tama. pumasok ang pera sa'yo ng napakalaki. Magkano binayaran mo sa Buwis. mo? Or, pumasok yung pera sa'yo sa bangko, yung statement of assets and liabilities and net worth mo, hindi mo naman tiniklara. Yes. So parang mga magkakarugtong. And yun ang pag-uusapan ho sa araw ng Miyerkules. Siyempre, dito na naman lalabas yung mga... There was a time, parang Raymond, during impeachment proceeding sa Kamara, na may nababanggit na si dating Senador Antonio Trillanes IV ay I don't know, willing ba na tumayo bilang testigo or kukunin bilang testigo ng prosecution? I think darating din yan pagdating sa yung sa number 2 yata. Yan yata ang susunod eh. After number 4, Article 4, alam mo number 2 yung susunod. Yung unexplained wealth. Unexplained wealth. Kasi kaya na nila pag-uusapan na ngayon. I think ewan ko kung aabot kay dating Senador Sonny Trillanes at saka yung siyempre nandiyan yung mga taga-AMLAC at saka yung mga opisyal na mga bangko. Parang 5 yung bangko na nabanggit eh. 5 bangko within Metro Manila. Meron yata sa Davao na isa sa mga depository bank nila. Yung mag-asawang VP Sara at si Attorney Mans Carpio. Hindi na po pwedeng i-depensa yung bank secrecy law. Parang Raymond. Yun nga yung isa sa issue eh. Kung ito ba ay saklaw ng bank secrecy law, kaya hindi dapat ilabas. Yun ang kanilang pagdidesisyon. Of course, yun ang magiging argumento ng panig ng depensa. Oo naman. Definitely. Kasi bakit nyo naman bubuksan eh? Unless may utos ang kortes, ang hukuman. Yun na nga yung bangko namin yan eh. At saka may narinig akong sa defense, yung mga abogado ni VP Sara. Ang sinasabi nila, bakit idinamay nyo ang 2006? Ba't ang haba naman? Naging vice president lang si VP Sara 2022. So kumbaga, ang sinasabi nila is... bakit nyo dadama yung previous? Yung duration. Na nag-mayor siya. Mayor, I think mayor eh. Nag-mayor. Then hanggang, bakit parang, yung ganun, may mga ganun na argumento. So, tingnan natin kung saan tutungo kapag ganito yung magdidesisyon, ay siyempre dito lalabas yung mga sasabing Ateneo ako. Sabi nung isa, UP ako. UP ako. Di ba? Kayo naman. Doon lalabas yan. Naglalabasan na naman yan, tiyak. Makikita na naman natin. Kaya yung iba, tahimik lang dahil wala eh. Kaya humabol nga yung isa, taga-UP din na siya. Ay, nako. Nasabi naman ng mga ibang alumni ng UP, yung mga gumraduate ng College of Law. UP ka? Talaga? Sure ka? Bakit ganyan? Kung taga-UP ka, ba't ganyan ka? Hindi ba? Sabi naman ng iba, oo nga, graduate ka nga ng Ateneo. Pero hindi yan lisensya para sabihin mo na ikaw lang ang tama. Ayan. O kaya yung ikaw na yung pinakamarunong sa lahat. Di ba? May mga ganun eh.
Eh sabi ko, nako, kayo na nga mag-usap. Kami, Total, wag nyo mga na... abogado naman kayo eh. Oo. Totoo naman na yung mga ganon. So marami hong naglalabasan. Ang hindi lang siguro isang tabi na lang siguro natin is yung mga we stick to the issue, Huwag na yung mga, minsan, iba yung mga DDS, ang unang pinuna, yun daw na muong laway ni Congresswoman Jerbil, yung tumutulong sipon ni Attorney Ligutan. Wala yun. Pag yun ang mga ilalabas nyo, wala na kayong argumento nun. Personal na yun. Oo. Ano naman ang kinalaman nun? Granted, for the sake of argument, may ganun. Ano naman? Kaya nga, pag yun yung mga pinupuna mo, wala ka ng argumento. Ang tignan mo kung ano yung issue. Yan. Stick to the issue. Para mas magandang diskurso. Pero pag napunta, para bang yung bang bumabalik na naman tayo dun sa dati na ang pangit mo di ba? Kung ayaw mo, suntukan na lang tayo. Parang ganon, di ba? Wala. Pag ganon kayo, wala kayong argumento. Huwag tayong humantong dun sa tinatawag na character assassination. Gutter kind, of wala na yun. Hindi yun ang nararapat pag ganito. Yun lang sa issue, mag-usap sa issue, pro and con, walang personalan dahil ewan ko lang sa bagay yung iba baka may personal na pakinabang. Ebidensya lang. In the meantime, ito, bagyuhan tayo dahil seryoso ito at napakalawak yung saklaw sa ngayon. Maki-update tayo mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Nasa ating linya sa Pag-asa si Ginong Obet Badrina. Ka-Obet, magandang umaga. Welcome again to DZRH. Magandang umaga po gayon sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Sa ngayon po, itong bagyong si Inday ay patungo na dito sa may Southern Islands ng Japan, sa may Sakishima Islands. At posible pong lumabas na ng Philippine Area of Responsibility within the day. Ang huling lokasyon po nito, 500 km northeast ng Itbayat sa Batanes. Tagda yung pinakamalakas na hangin maabot ng 140 km per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 170 km per hour kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 2 sa hilagang bahagi ng Batanes, gayon din sa nalabing bahagi ng, samantalang signal number 1 naman po sa nalabing bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan. At inaasahan nga po natin na within the day ito ilalabas na ng Philippine Area of Responsibility at patungo na po sa may mainland China. Gayun pa man, magiging maulan pa rin. Ito naman ay dulot ng habagat sa malaking bahagi po ng bansa. Inaasahan natin hanggang malalakas sa mga pagulan ng mararanasan, lalo na dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kabilang po dyan yung mga lalawigan sa Ilocos Region, sa may Central Luzon, kabilang din po ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at gayon din sa ilang bahagi po ng Cordillera. Inaasahan din natin ang maulang panahon sa Western Visayas, Negros Island Region, maging sa mga lalawigan po sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, yung Soc-Sargen, Barm at Zamboanga Peninsula. Dahil nga po sa mga lalakas sa mga pag-ulang mararanasan, papatuloy po ito this weekend at maaari pong magpatuloy pa hanggang bandang Lunes po, lalo na dito sa may area ng Luzon. Kaya mag-ingat sa mga potensyal na mga landslide and flash floods na dulot nga po ng malalakas na ulan. Inaasahan natin na sa patuloy na pagkapaibayo po ng habagat dulot ng dahil po sa bagyong si Inday. So yan po ang ating inaasang magiging lagay ng panahon this weekend at mula sa Pag-asa Weather Forecast. Ka-Obet? Yes po, sir. So, paalis na si Bagyong Inday pero yung mga ulan, tuloy pa ito? Opo, inaasahan natin na magpapatuloy itong hanggang malalakas na mga pag-ulan po, lalong-lalo na nga sa western section ng Luzon at Visayas. Pero doon sa Mindanao, gaya noon sa nangyari sa Sarangani at saka doon sa part ng Lanao na nagkaroon ng mga landslide, ano ba yun? Epekto ba ni Inday yun o... More on habagat po yun, Kasi habagat. Nung pumasok yung Inday, nitong this week po, una po kasing na-trigger niya yung habagat dito po sa may area ng western section ng Mindanao. Maging sa may southern portion din po ng Mindanao. Kaya nagkaroon ng malakas na mga pag-ulan dito po sa may bahagi nga ng Sarangani at ilang mga karating na lalawigan. Itong ulan-ulan na ito na epekto ng habagat, mga tatagal man ng ilang araw ito? Opo, possible po hanggang Lunes or Martes. Martes pa.
Mag-anniversary kasi ang DCRH sa July 16 Kamusta ba magiging lagay ng panahon? May kasunod next pa ba week? ang bagyong Inday? Sa akin po, wala pa naman. So kung July 16 po, I think that's Thursday po, no? Possible po na medyo nabawasan na Ayun. yung mga pagulang mararanasan natin. So, ibinaba na ba, Obet, ang babala ng bagyo? Lalo na dyan sa Batanes na signal number 2? Signal number 2 pa rin po. Ah, Dito sa signal area number ng, 2 pa rin. northern part ng Batanes, habang signal number 1 pa silang bahagi po dito sa may Babuyan Islands. Ayan, alright. Sige, salamat ka, Obet. Pero yung gaya ditong yung bugso kasi ng ulan, kung minsan nakakatakot minsan ang lakas nung bigay niya Opo, ayan po isang katangian nga po ng mapalakas po na habagat. Ayun. At wala na kayo nababanaagan na kasunod agad itong bagyong Inday na ito? Ay sa ngayon po wala pa naman. Wala pa. Kahit malayo sa par, Sa ngayon po wala pa naman. Ayun. Although in-expect po natin hanggang 3 or 4 na bagyo po ngayong July. Isa po sa pinakamaraming bagyong nabubuhos po. hanggang Ano, 4? Ba? Nakailan na tayo? Isa o 2 na po tayo ngayon. Yung bang 3 hanggang 4 na bagyo ngayong July, malaki ba ang tsansa na itong mga bagyo na ito ay magla-landfall pagka mga ganitong buwan? Usually po kung nagla-landfall man po dito sa may area ng Luzon, pero marami din po kasi ang nagre-recurve. Pag may pumasok na sunod na bagyo, anong susunod after ni Inday? Ang next pong pangalan ng bagyo po natin after po ng Inday, ay dahil naka-I na po tayo, so Josie na po. Josie. J po, yes. Josie? Iba ngayon at least Josie. Okay. Salamat ka-Obet. Magandang Thank you, umaga dyan sa Obet. Pag-asa. Maraming salamat po. Ginoong Obet Badrina mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Pilipinas, 5:32 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 5:38 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Balik tayo sa iba pa nating mga balita. Kinansila ng International Criminal Court ang nakapakbang status conference sa Hulyo 14, kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Trial Chamber III, ito'y dahil wala namang partikular na usapin na naistutukan ng prosekusyon at depensa sa kasalukuyang yugto ng kaso. Kaugnay nito, ang susunod na status conference ay itinakda sa September 16. Una na sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na inaasahan nilang dadalo si Duterte sa September conference maliban na lamang kung mayroon itong medical issue na makakasagabal sa kanyang pagharap sa hukuman. Matatanda ang huling nagpakita sa publiko si Duterte noong pang March 14 sa pamamagitan ng isang video conference nang una siyang humarap sa ICC Pre-Trial Chamber 1. Nagpatupad ng balasahan ang National Police Commission o NAPOLCOM sa 9 na opisyal nito kabilang ang 3 regional director bilang bahagi na nagpapatuloy na reorganization ng ahensya. Epektibo sa July 20, magpapalitan ng pwesto si NAPOLCOM Negros Island Region Owen De Luna at NAPOLCOM Calabarzon Chief Julieta Ranieses. Ililipat naman si Leonora Bartolome mula sa NAPOLCOM Mimaropa patungong Central Visayas habang papalitan siya sa Mimaropa ni Glosifin Españas. Kasama rin sa mga bagong pagtatalaga si Mia Antoinette Quijano, Assistant Chief ng NAPOLCOM Calabarzon na inilipat bilang Assistant Director ng Mimaropa.
Itinalaga naman si Christopherson Diwas, dating Assistant Director for Legal Affairs Service bilang bagong Regional Chief ng NAPOLCOM sa Central Luzon. Samantalang si Christina Talampas, Acting Assistant Chief ng NAPOLCOM Central Visayas, ay magiging Acting Assistant Director ng Legal Affairs Service, habang itinalaga rin si Attorney Heide Borja bilang Acting Assistant Director ng NAPOLCOM Eastern Visayas. Sa Calabarzon naman, hinirang si Maria Mitos Dator, dating pinuno ng Administrative Division bilang Assistant Director ng naturang tanggapan. Abas tayo ng ating impilan, pakinggan natin ang sitwasyon sa probinsya ng Pangasinan. Patuloy daw ang naranasang mga pag-ulan. Ibalita mo yan, RH number 38, Freddy Fardo. Freddy. Yes, magandang maulang umaga, Romel and Raymond. Dito sa Pangasinan ay naramdaman ng ulan ang dala ni Inday alas 11 na kagabi. Itong banayad at may paminsan-minsang bugso ng malakas na ulan at hangin. Pero sa ngayon, ano lang naman banayad at ang mga kailugan naman dito sa kasalukuyan ayon sa PDRMO, lahat naman ay nasa mababa pang level. At ang ating mga kababayang mga may palaisdaan dito sa Dagupan City, in particular, karatig na bayan gaya sa Binmali, kahapon pa nakita natin, naglagay sila ng mga kulambo sa paligid ng kanilang mga pispan. Ito para protektahan ang kanilang mga alagang isda na makalabas kung sakali at tataas ang tubig. Pero sa ngayon, wala pa namang nagbabad ng pagtaas ng tubig. At dahil nga sa panakanaka lamang itong ulan. Kahapon, 24 na LGUs na nagkansila na walang pasok sa all level. Pero hindi naman naranasan ng ulan at actually nagpakita pa nga ang haring araw, bandang tanghali hanggang hapon. Pero kagabing alas 11 hanggang sa kasalukuyan ay talaga naman tuloy-tuloy ang naranasan naming pag-ulan dito. At sabi nga na Freddy, baka dito tumagal pa. Yes, so dyan sa Dagupan, wala namang baha doon sa mga pangunahing kalsada dyan? Wala na. Dahil nagtaas ito, kahit sumabay pang high tide, wala na. Kung meron mang mga pagbaha sa mga side street na walang yung hindi pa natasan, yung mga ganong lugar. Pero sa kabuuan, ng lansangan dito sa downtown sa Mentoro Fair, okay naman ang sitwasyon sa ngayon. At wala pa rin tayo namomonitor maging sa mga PNP na mga pagbaha. At dito sa Western Pangasinan, may marami naman ang mga binabantayan din natin sapagkat ang mga mangingisda natin dyan ay kung minsan kahit na pinagbabawal ng Philippine Coast Guard, nakakasingit pa rin. So sa ngayon, walang pumalaot talaga. Wala ka pala. At kung may wala pong balita rin doon ang nangyari sa kanila. Kasi kung minsan, umaabot ka di ba, may nakaposted kagabi, mababalitain, mamayang hapon po, bukas pa. Kung nagkasabo ng pamilyang hindi nakauwi. So sa ngayon, ligtas ang mga bangus at sugpo sa Pangasinan? Ligtas. Wala pa tayong nadadaanan na yung alam mo pagka yung nagkaroon ng post harvest ay hindi dinadala sa paligid sa gilid ng kalsada. So parang wala naman. Wala pa. Mabuti naman. So hindi na pala dinidiretso ng palengke, ano? Pagka just in case na umaapaw yung mga palaisdaan. Correct. Kasi sa palengke, magiging maraming bagsakan doon. Pangalawang may ticket pa, may babayaran pa sila. So sa mga gilid-gilid na lang ng kalsada. Mas mura pa. Dito, kapag nagkaroon ng mura pa at maraming mga motorista ang bumibili. At marami talaga nag-aabang pag ganito. Alright. Okay. So yan ang sitwasyon dito. Salamat. Lalawigang Pangasinan na patuloy din nakantama yung PDRMO at PDRMO at PNP dito sa lagay ng habagat na actually itong aming nararanasan dito sa Northern Luzon, particularly dito sa Pangasinan. Mula sa lalawigang Pangasinan, Freddy Fajardo, RH30, tag-uulat para sa Visares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Freddy Fajardo mula sa lalawigan ng Pangasinan. Lapit-lapit tayo dito sa Central Luzon dahil magdamag din daw ang ulan dyan sa Central Luzon, lalo na sa Bataan. Danny Kumilang sa Balitang Yan. Danny. Good morning, Danny. Yes, good morning kay Remel. Magdamag na naranasan ang mahina, ngunit tuloy-tuloy naman na pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan dahil sa habagat nga na pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, wala namang naitalang pagbaha sa lalawigan dahil nananatili mahina ang buhos ng ulan.
Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Romel, Raymond, bago pa man magsimula ang pag-ulan, nagsagawa na rin ang paglilinis ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig ang mga lokal na pamahalaan bilang paghanda nga ito sa posibleng pagbaha. Nananatili ring naka-alerto ang mga rescue team ng mga LGU at ng Philippine National Police, PNP. Nakahanda rin ang kanilang mga search and rescue equipment, go bag, raincoat at iba bang kinakailangan kagamitan upang agad na makaresponde sakaling magkaroon ng emergency at mangailangan na paglilikas o pagsakit sa mga residente. Pinagsabihan na rin ang mga mangingisda ng una pa man na bawal muna mangisda. Kasalukuyan nakakaranas ayon ng malamig na hangin at paliwanag na rin ang kalangitan. So Danny, walang ano dyan ha? Walang flooded areas, insidente ng landslide sa Bataan. Wala naman. Sana naman. wala. Oo. Maayos pa. At nakamonitor ang ating local government at PNP sakaling merong ganun. Pero wala pa naman. Yan bang Danny, matanong ko lang, yan bang kahabaan ng Roman Highway na yan, pagka malakas ang buhos ng ulan, inaabot pa rin ba ng bahayan? Merong bahagi ang Roman Highway na mababa, yun nabaha. Lalo na kunyari yung lugar na yun sa kabundukan na pwedeng daluyan ng tubig. Meron parte na talagang binabaha yung lugar na yan. Kaya pinagsasabihan yung mga motorista na iiwasan yung lugar na yan. Kung sakaling sumapit uli yung gano'n na sitwasyon na talagang malakas ang buhos ng ulan. Okay. Yan. Okay, yan muna ang ating sitwasyon. Danny Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Danny Kumilang mula sa Bataan. Sa iba pa nating mga balita, ilabas ang katotohanan. Ito naman ang panawagan ni Senate Committee on Sports at Committee on Youth Chairman Senator Bongo sa lahat ng investigating bodies na nakatutok sa pagkasawi ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterboni at Divine Adili. Ayon kay Senator Go, mahalagang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng dalawa para maiwasan ang mga kaparehong mga trahedya. Ginawa ng Senador ang apela sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kung saan tinalakay ang mga hakbang na ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga atletang mag-aaral. Katuwang ni Senator Bam Aquino, tinutukan ni Senator Go ang paglikha ng mga batas para sa kapakanan ng student athletes, lalo ng mga nangangarap na magkaroon ng mas magandang buhay sa pamamagitan ng sports. Gusto nating malaman ang katotohanan. Kung ano talaga yung totoong nangyari at hindi na dapat maulit ito. Kaya tayo maggagawa ng batas para maiwasan po itong mga pangyayaring ito. Magtulungan po tayo na maiwasan na ho itong mga pangyayaring ito. Si Senator Bongo. Labas muli tayo ng ating impilan. DPWH tiniyak ang pagsasagawa ng clearing operations sa nasirang bahagi ng highway sa Maguindanao del Norte. RH number 9, Tina Nolasco. Tina. Romel, agad nag-deploy ng maintenance team ang DPWH para linisin at alisin ang nasirang bahagi ng Maharlika Highway sa parang Maguindanao del Norte. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at sunod ng nasa flash flood lugar. Nabatid na nasira ang bahagi ng bagong latag na asfalto na sumasailalim pa sa curing o pagpapatigas nang rumagasa ang tubig baha dulot nga ng matinding ulan. Kaya ni DPWH Secretary Vince Dizon, agad sisimula ng pag-asaayos sa nasirang highway kapag gumanda na ang lagay ng panahon. Siniguro rin ng kalihim na sumusunod ang ahensya sa istriktong construction standard at walang dagdag gastos ang gobyerno sa gagawing pagkumpuni sa kalsada. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Tina! 11 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Balik ko tayo sa ating balitaan. May 6 na minuto pa bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Naantala ang klase sa 8 pampublikong paaralan sa San Fernando, Pampanga matapos makatanggap ng magkakaiwalay na bomb threat na naiulat sa social media. Kabilang sa mga naapektuhan ng Potrero National High School at ang mga elementary school ng Bacolor, Balas, Duat, Potrero, Parulug, San Antonio at Santa Barbara. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ng mga bomb experts at K9 units sa mga paaralan, ngunit wala silang natagpuang anumang pampasabog. Dahil dito inatasan na ni PNP Chief General Jose Menencio Nartates Jr. ang PRO3 ang Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng mga banta. Ayon kay Nartates, susuriin ng mga otoridad ng lahat ng mga posibleng lead kabilang ang digital trail ng mga posibleng responsable sa pagpapakalat ng bomb threats.
Itinalaga bilang bagong direktor ng Calabarzon Police si Brigadier General Dominic Bacay. Pinalitan niya sa pwesto si Brigadier General Hansel Marantan bago umabot na sa mandatory age of retirement. Walang isinagawang turnover ceremony matapos na hindi dumating si Marantan sa headquarters. Ayon sa ulat, pinili ni Marantan na guguli ng araw kasama ang kanyang pamilya kasabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-56 na kaarawan. Ang paghiram kay Bacay ay kasunod ng desisyon ng Malacanang na hindi na pagbigyan ng kahilingan ni DILG Secretary John Vic Remulla na palawigin pa ng 1 taon ang panunungkulan ni Marantan. Si Bacay ay kabilang sa PNPA Kapanalig Class of 1997 at may master's degree sa management. Bago maging Calabarzon Police, magsilbi siyang direktor ng Rizal Provincial Police Office at Deputy Regional Director for Operations ng Calabarzon Police. Congratulations kay General Dominic Bacay, ang bagong RD ng Calabarzon. At siyempre, salamat din sa serbisyo kay Police Brigadier General Hansel Marantan na nagretiro na sa serbisyo. Sa balitang sports naman, magkakaroon ng magkakataon ng mga Pinoy fans na personal na makita si Pinay tennis star Alex Ayala. Matapos ang makasaysayang kampanya sa Wimbledon, makikisalamuha naman si Ayala sa kanyang mga tagahanga sa nakatakda nitong fan meet na gaganapin sa Activity Center sa Makati. Ano Makati? Baka sa Glorieta to. Sa Miyerkules, July 15. Bakit Makati lang? Ang registration ay magsisimula ng alas 4 ng hapon, nasusundan ng programa ng alas 6. Magugunitang gumawa ng kasaysayan si Ayala nang pataubin niya ang defending champion na si Iga Swiatek sa Wimbledon bago siya tinalo ng Italian na si Jasmine Paolini sa round of 16. At sa balitang showbiz, muling pakikiligin ng K-pop boy band na ENHYPEN ang kanilang Pinoy fans sa Oktubre. Ito sa pamamagitan ng Endless Dunkin ENHYPEN Fan Meet. Magaganapin sa SM Mall of Asia Arena sa October 3. Sa ngayon ay wala pang ibang ipinapalabas na detalye tungkol sa naturang event. Ang bandang ENHYPEN ay inilunsad noong 2020 at nakilala sa kanilang mga kanta kung saan 6 sa mga nirelease nila ay nakapasok sa top 10 ng Billboard 200 Albums Chart. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Sabado ng umaga, July 11. Magandang umaga, Tatamon Samson ng Manila Bulletin. At syempre, binabati ni Francis Cuaco, miss niya na daw si Strawberry Lopez. Doc Sene Mendoza, dyan sa Talisay, Batangas. At syempre kay Kong Ador Pleito, dyan sa ika-6 na distrito ng Bulacan. Saludo kami dun sa ligtas na paaralan. Ayun. Sinagawa nung nakaraan. Ka-girly Pleito, ma'am. Magandang umaga at kay Mayor Yoyoy Pleito. Kabuuan ho ng ating balitaan ngayong umaga ng Sabado. Muli, kami ang inyong nakasama. Ako Jose Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby sa palatuntunang advokasya nila Kuya Bong Ariola at Tina Nolasco. 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.